Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Nako mga kapolitika, meron po tayong balita na nasagap dito sa social media dahil ang CEO ng Miss Universe na si Raul Rucha ay talagang nakafollow na po dito kay Vena Pravinar, at ito yung ating pag-uusapan at tatalakayin para sa vlog na ito kung ano nga ba ang maging epekto or ano ang magiging indikasyon nito dito sa maging resulta ng Miss Universe 2025. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At latest update nga po tayo dito sa Miss Universe 2025 dahil meron tayong nasagap na balita na itong CEO ng Miss Universe, isa sa mga CEO or isa sa mga head ng Miss Universe ay nakafollow na po dito sa maging pambato ng Thailand para sa Miss Universe 2025 na gaganapin sa kanilang bansa. So although hindi pa naman confirmed na si Vena Pravinar kasi first runner-up lang siya doon sa kailang probinsya sa Thailand, ay malakas ng aking kutob na i-appoint na lang ito ng organization na lumaban dito sa MUT 2025. So although hindi siya yung napili doon sa kailang probinsya, ay sa tingin ko ni-reserve yun para pampathrill dito sa kailang beauty pageant. Okay, so bakit natin ito pinag-uusapan mga kapolitika, itong pag-follow ng CEO or itong si Raul Rucha dito kay Vena Pravinar? Kasi kung inyong matatandaan, last year ay ganito rin yung mga galawan na tila nilalapit ng mga CEO or ng mga head ng organization yung kailang mga sarili sa possible winner. So dito is nakita naman natin kung gaano talaga close itong si Vena Pravinar dito kay Nawat. At the same time, paborito rin siya dahil best seller nga siya doon sa kailang pa-live selling. So ito yung gusto ng organization na in demand at kinakailangan na kumita sila ng limpak-limpak. So hindi malayong itong si Vena Pravinar ang kokoronahan ng Miss Universe Thailand, at kunwari ilalaban nila doon sa pageant nila this year at kokoronahan. So hindi malayo yung ganong posibilidad. Okay, so bakit rin natin ito pinag-uusapan? Kasi syempre ipapadala rin natin yung ating best representative na si Atisa Manalo. Sana lang mga kapolitika hindi matulad kay Chelsea Manalo yung naging kapalaran ni Atisa na hanggang top 30 lang. Okay, so yun ang ating ini-expect, at sana ay makausad man lang si Atisa kahit hanggang top 5. Okay, kahit hindi niya man makuha yung corona dahil meron na silang designated na winner. So sa tingin ko dito mga kapolitika, at yung aking maging personal na opinion dito sa pag-follow ni Raul Rucha dito sa isang pambato ng Thailand na si Vena Pravinar, ay meron na itong indikasyon na sa tingin ko ay meron ng mga under the table na mga agreement at behind closed door na mga meeting. Okay, kasi ilang dekada na walang corona itong Thailand, and then ngayon ay maugo nga itong mga balitang ito, at sa tingin ko hindi basta-basta i-follow ni Raul Rucha itong si Vena Pravinar nang walang dahilan. Okay, so yun ang aking take away dito sa pag-follow ni Raul Rucha. Sa tingin ko ito ay may malaking dahilan or may indikasyon na dito sa maging resulta ng Miss Universe 2025. So samantala, na-report natin doon sa ating previous na video na itong si Atisa ay hindi nga naimbitahan doon sa Nyugyugan Festival dito sa Quezon Province dahil nagkaroon ng miscommunication doon sa tourism officer. So nakita naman natin sa video na meron pa ring participation itong estatwa ni Atisa na ginawa ng kanyang bayan dito sa Quezon, itong sa Candelaria. So naiparada pa rin doon sa float parade sa Nyugyugan Festival. It's just that ang sabi ng mga netizen ay parang insulto daw ito kay Atisa Manalo dahil bakit hindi human living yung ipinarada doon sa float parade. So maganda na mismong si Atisa siguro yung nakasakay doon sa float parade instead na yung estatwa. Okay, so yun mga kapolitika, ating update dito patungkol kay Atisa at yung makaganapan dito sa Miss Universe 2025 na kung saan ay na follow na ni Raul Rucha itong
pambato ng Thailand sa Miss Universe 2025. Kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, ano sa tingin nyo ang indikasyon at ano sa tingin nyo ang reason bakit nakafollow na itong CEO dito sa maging candidate ng Miss Universe Thailand 2025. Sa tingin nyo ba ay meron na silang winner at nagluluto-luto na naman sila ng posibleng mananalo dito sa kailang pageant? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.